Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglihilalang na Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawa sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Ipanalangin mo kami, O Santa na Ina ng Diyos. Nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. Manalangin tayo. Panginoon naming Diyos, kasiyahan mo nawa ang aming mga kaluluwa sa iyong mahal na grasya at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, papakinabangan mo kami ng kanyang pagkabuhay na magmuli sa kadakilaan sa langit. Sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos ng lahat ng bagay, sa sanibutan ang ating Panginoon, kaya hindi natin siya maikakahon sa ating karaniwang pagtingin sa mundo. Nagkatawang tao ang Diyos upang ipamala sa atin na sa pangkaraniwan at kinasanayang mga bagay natin, maaaring mamalas ang kaharian ng Diyos. Ipanalangin nating magkaroon tayo ng bukas na mga mata at maunawaing isipan at puso upang maisakatuparan natin ng buo ang kalooban ng Diyos Ama. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Turo ng inang birhen ay tukdin ang habilin ni Jesu Kristo. Kaya tayo ay makisalo sa banal na piging ng tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
Tayo po ngayon ay nasa 14 na linggo ng karaniwang panahon. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Kristo, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Panginoon, kawan mo kami, kawan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kalaasan, kaloob sa lupa'y kapayapaan. Pinipuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakilang kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, Inanak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanang Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa lahat ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, binangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pumupo ang lahat. Hindi sumusuko ang Diyos sa bayang nagtakwil sa Kanya. Isinugo niya si Ezekiel upang hikayatin silang magbalik loob sa Diyos. Pagbasa mula sa aklat
ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nilukuban ako ng Espiritu at itinayo ako upang pakinggan ang isang tinig na nagsasabi, "Tao, susuguin kita sa Israel, sa bansang Suwail. Pagkat mula sa kanilang ninuno, naghihimagsik na sila sa akin hanggang ngayon. Matigas ang kanilang ulo at walang pitagan. Kaya puntahan mo sila at sabihin mong ito ang ipinasasabi ng Panginoong Diyos. Sa makinig sila o sa hindi, pagkat matigas nga ang kanilang ulo, malalaman nilang may isang propeta sa gitna nila." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Ang aking pangmasid doon nakapukol sa luklukang mong trono, O Panginoon. Tulad ko'y aliping ang inaasahan ay ang amo niya para matulungan. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kaya walang humpay ang aming tiwala hanggang ikaw poon sa aming maawa. Mahabag ka sana kami kaawaan, labis na ang hirap naming tinataglay. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Kami hinahamak ng mga mayaman, matagal na kaming laging inuuyam ng mapang-aliping palalot mayabang. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Mata namin nakatuon sa awa ng Panginoon. Natatangi ang ginawang pagpapakilala ni Jesus kay Pablo. Magkagayon man, hindi ito ang pinagmamalaki ng apostol, kundi ang kanyang kahinaan, sapagkat dito niya higit na naisa sa loob ang kapangyarihan ng Diyos. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin,
Ako'y binigyan ng isang kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas upang wag akong magpalalo. 3 beses kong idinalangin sa Panginoon na alisin ito. Ngunit ganito ang kanyang sagot. Ang tulong ko'y sapat sa lahat ng pangangailangan mo. Lalong nahahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. Kaya't buong galak na ipagmamapuri ko ang aking kahinaan upang palakasin ako ng kapangyarihan ni Kristo. Dahil kay Kristo, walang halaga sa akin kung ako may mahina, putyain, pahirapan, usigin at magtiis. Sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo ang lahat. Ikaw, Kristo, ay sinugo upang sa dukhay magturo. Magpalaya sa bilanggo. Alleluia. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa sariling bayan, kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, nagturo siya sa sinagoga. Nagtaka ang maraming nakarinig sa kanya at nagtanong, saan niya nakuha ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakagawa ng mga kababalaghan? Hindi ba ito ang karpenterong anak ni Maria at kapatid ni Santiago, Jose, Judas at Simon? Dito nakatira ang kanyang mga kapatid na babae, hindi ba? At ayaw siyang kilalanin nila. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta ay iginagalang ng lahat, liban lamang ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at mga kasambahay. Hindi siya nakagawa ng anumang kababalaghan doon, maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit, upang pagalingin ang mga ito. Nagtaka siya sapagkat hindi sila sumampalataya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa 14 na linggo sa karaniwang panahon. Ang isang classic na tanong lagi sa atin ay, kamusta ka? Kapag kinamusta ka ba, ano ba ang masasabi mo? Ano ba ang pakiramdam mo o ano ba ang nararamdaman mo ngayon? Malungkot? Malungkot na naman. Kamusta kayo sa inyong pamilya? Sa inyong magkakapitbahay? Masaya ka ba? Masaya ka ba para sa
pamilya o kapamilya mo? Masaya ka ba para sa mga kapitbahay ninyo? Wala, hindi masagot. Yun yung isang problema, no? Kasi kulang tayo sa pagninilay, kulang tayo dun sa tinatawag nating pagpoproseso ng ating nararamdaman. Kasi hindi mo na malaman kung bakit nahihirapan kang tanggapin ang tagumpay ng iyong kapamilya. Bakit nahihirapan kang tanggapin o hindi mo makuhang maging masaya na mayroong nagtatagumpay na hindi lang ikaw, kundi may iba ring taong nagtatagumpay. Bakit ayaw natin yun? Yun yung kailangan natin maproseso. Kasi sa kwento natin, sa ating ebanghelyo, mismong si Jesus naranasan ng mga ganitong uri ng pang-uusig. Pag sinabi pang-uusig, kasama na dyan yung pangungutya o kaya pangmamaliit. Bakit nakukuha ng mga tao na maliitin ang iba, ang kakayanan ng iba? Kasi sabi po, nagbabalik bayan si Jesus. No? Nagbabalik bayan. Umalis siyang hindi kilala, bumalik siya na kilala na ng mga napakaraming tao. Pero itong kanyang mga kababayan, no, itong kanyang mga, di ko alam po, yung iba siguro, no, ay kamag-anak, ay nagtaka, hindi lang nagtanong, kundi nag-question sa kakayanan ni Jesus. Sa tagumpay ni Jesus. Kumbaga, no, sa tagumpay niya, sa kasikatan ni Jesus. Dahil umalis siyang anak lang siya ng karpentero, anak lang siya ni Maria, na wala rin namang sinabi sa lipunan, paano niya nagagawa ang mga iyon? Saan siya kumuha ng kapangyarihan para magawa iyon? At sinabi dito, hindi nila kinilala si Jesus. Ano po ba yung damdamin na umiiral dito? Imbis na maging proud, kasi wow, kababayan natin, kilala sa ibang bansa, sa ibang lugar. Diba, kahit nga ngayon, no? Ngayon, may mga atleta tayong ipinadala sa ibang bansa. May nag-cheer ba? Wala. Pero pag nagtagumpay, yung iba, kinilala, yung iba, nagdududa pa rin. Bago ba ito? Si Jesus din, naranasan ito. Pero gusto ko pagtuunan yung pansin, no? Yung mga taong hindi siya kinilala. Mahirap po kasi talaga pag dumaloy sa ating mga ugat, no, yung mga insecurities natin. Yung pagiging insecure, yan. Yung pagiging insecure natin. Kapag ganyan ang umiiral sa atin, imbis na maging masaya ka nga sa tagumpay ng kapitbahay mo o ng kamag-anak mo, magngingit-ngit ka sa galit dahil ang masasabi mo lang, bakit siya, bakit hindi ako? Kaya kahit imbitahan kayong makisalo sa tagumpay, pupunta ka hindi para magsaya, pupunta ka para titigan at tingnan, no? Paano niya nagawa yun? Sabihin niyo nga sa katabi ninyo, huwag kang insecure. No, pati yan hindi niyo masabi. Nahihirapan tayong masabi kasi talagang yung isang katotohanan eh. Pumapasok yung pagiging insecure natin kapag yung bang feeling mo, ikaw lang kasi dapat yung magaling. Feeling mo, ikaw lang dapat yung nangunguna. Laging top 1. Kaya nagiging threat yung pagdating ng iba. At lalong-lalo na yung bang ibinigay mo lahat ng effort mo,
Di ba, no? Wala ka nang ginawa kundi talagang magsikap ka na ikaw ang magtagumpay, ikaw ang maging number one, tapos meron kang malalaman at makikilala na parang ang dali-dali sa kanila na magtagumpay. Nafe-feel nyo ba yun? Na-feel nyo ba yun? Okay sana kung napoproseso natin at ginagamit natin ito para mas ma-inspire, kaya lang hindi eh. Ginagamit natin ito para mumila ng tao pababa. Kaya hindi nagiging maayos ang ating ugnayan sa isa't isa. Sa isang banda rin naman, yung mga kini-question, yung mga inuusig, yung mga hindi tinatanggap, kailangan mong mas maging mapang-unawa. Yung bang, kung hindi ka tinatanggap, okay lang. Unawain mo din ano ang pinanggagalingan niya. Kasi kung papatulan mo din, di ba, na ganyan, wala mangyayari. Pero kung susubukan mo din na unawain mo ano ang pinanggagalingan ng taong ito, bakit hindi niya ako matanggap, bakit hindi niya ako kinikilala, saan siya nanggagaling. At makakatulong yun, siguro may mga insecurities ito sa buhay. Siguro may mga pinagdaanan nito. Hindi lang niya talaga matanggap na parang naging madali para sa akin ang magtagumpay. Kasi kung papatulan mo, walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayari sa buhay ninyo. Gaya ng ginawa ni Jesus, hindi niya pinansin itong mga taong ayaw siyang kilalanin. O ano? Kung ayaw, magiging kabawasan ba sa kanya? Hindi naman. Sino ang nawalan? Yung mga ayaw siyang kilalanin. Diba? Yan, sabi dito, nagtaka siya kasi ayaw nilang sumampalataya. At para bang nalungkot din siya dahil hindi nga siya nakagawa doon ng mga kababalaghan, ng mga milagro na nagagawa niya sa ibang lugar. Kasi ayaw siyang kilalanin. So sino ang nawalan? Mismong kababayan niya. Mismong lugar niya ang nawalan, no? Ang hindi nakatanggap ng biyaya. Si Jesus, tuloy lang. Ayaw nila, okay. Kasi ngayon, pag pinagtutuunan natin ng pansin, yung mga ayaw kumilala sa inyo, sa atin, saan ka nadadala? Depression. Sinong kawawa? Ikaw din. Sinong mangangailangan ng pambili ng gamot? Ikaw din. Kung ayaw nilang maging masaya, maging masaya ka. Huwag kang makisali sa kanilang kalungkutan. Tuloy mo ang gawain mo. Tuloy mo ang maganda mong ginagawa. Tuloy mo ang buhay mo. I-inspire mo ang iba. I-inspire mo sila. Pero babalik ko ulit, no? Sa atin, baka mayroon tayong ganitong damdamin. Simulan mo na pong iproseso. Tanggapin mo din. May mga kahinaan tayo, may mga limitasyon tayo, matuto ka rin tanggapin yan. At kapag natanggap mo yan, matututunan mong tanggapin ang kalakasan ng iba. Amen? Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao,
nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos Ama upang maging bukas tayo sa Kanyang karunungan at matuto tayong sumampalataya sa Kanya. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pinuno sa simbahan, makinig nawa sila sa tinig ng mga makabagong propeta na humahamon sa kanilang maging mga tapat na lingkod ng Diyos at ng Kanyang bayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, nawa ang tindi ng kanilang pag-ibig at pagkandili sa kawan ng Panginoon ang patuloy na mapagsigla sa kanila at hindi ang papuri at palakpak ng mga tao. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa sambayanan ng Diyos, dinggin nawa nila ang mapanghamon at mapagpalayang balita ng Diyos at hindi ang mga mapanuksong tinig ng kasalanan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga naghahanap buhay para sa kanilang pamilya, patuloy nawa silang bigyan ng lakas mula sa Diyos, ingatan nawa sila at iadya sa lahat ng panganib at masama. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, naway matanto nilang sa katapatan ng puso lamang nagiging ganap ang pag-ibig at ang panata ng pagtalima. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online at ang lahat ng mga misang pasasalamat na tatang kahilingan para sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon at ang mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahando sa iyo. Buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampun, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang tanging ninanais ko ay matamo lamang ang pag-ibig mo. Lahat ay iwanan ko,
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin sa iyong ngalan ay siya nawang sa amin dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming paglipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Tumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Lubang nabagbag ang kanyang loob sa pagkakamali ng tao sa sansinukom, kaya't minabuti niyang siya'y ipanganak ng birheng bukod mong pinagpala sa babaing lahat. Talabi ng imbing kamatayan, kami ay inagaw ng namatay mong anak. Sa pagkabuhay niya, kami kanyang binuhay, upang kaugnayan namin sa iyo'y huwag magwakas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailan. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Renato, Rolando at Ernesto na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasami ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipagdulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman. Ngayon at magpakailanman.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mong laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsaluhan sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po muna sandali. Sisimulan na po natin mamaya ang Misa Nobenaryo para sa 15 taong anibersaryo bilang isang parokya.
July 7 hanggang July 15 ay ang ating misa nobenaryo sa ganap na ika-6 ng gabi. Mayroon pa rin tayong banal na misa sa ika-6 ng umaga. Bukas po, araw ng Lunes, ika-8 ng Hulyo, ay ang ating Episcopal Coronation Anniversary. Ang banal na misa ay sa ganap na ika-6 ng gabi. July 9, araw ng Martes Dedication Anniversary o pagkakatalaga ng dambana ng Mahal na Birhen ng Soledad. Banal na misa ay sa ika-6 ng umaga at sa ika-6 ng gabi. July 14, araw ng Linggo ay ang ating Grand Marian Procession sa Kartilya ng Katipunan, Manila City Hall. Ito po ay dadaluhan ng iba't ibang imahe ng Mahal na Birhen, galing naman sa iba't ibang lugar o lalawigan. Ang lahat po ay nanyayahang makibahagi sa mga gawain na ito. Maraming salamat po. Ngayon po ay unang linggo ng buwan ng Hulyo. Lahat po ng mga nagdiwang at magdiriwang ng kaarawan para sa buwan ng ito, maaari pong pumunta sa unahan para sa espesyal na panalangin at pagbabasbas. Diyos ng sanlilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo po ang panalangin ng aming mga kapatid na ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasan nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyong mga pledges, mga donasyon itong nakalipas na buwan, yung buwan ng Hunyo. At muli, maraming salamat para sa buwan ng July. At salamat po sa mga tulong ninyo at suporta. Mamaya po o ngayong araw na ito ang first day ng ating nobina para sa pagdiriwang natin bilang parokya, 15 years anniversary po ng parokya sa July 16. At tayo po ay magnonobinaryo sa tulong ng Mahal na Birhen ng Soledad na yung ating pagpapasalamat at kaakibat na rin yung mga kahilingan natin. Nawa ay patuloy tayong kaawaan ng Panginoon at bigyan ng ating po mga kahilingan. Kaya maraming salamat po at sa mga gusto pa pong mag-donate para sa kapistahan natin, tubig, pagkain o bulaklak, very much welcome po yan. Makipag-coordinate lang po sa opisina ng ating parokya o sa mga nasa online, pwede po kayong mag-deposit sa ating account, GCash at BPI account po. Maraming salamat po at sana'y buuin po natin yung 9 na araw na ating pong pagmimisa o pagnonobena para po sa ating mga biyayang natatanggap. Magsitayo na po ang lahat. Tumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po. Walang simwalang nabuhay para sa sarili lamang. Walang simwalang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa.